Kabilang na rin po sa mga iimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure ang mga proyektong kontrabaha sa Cebu. Kasunod po yan ang matinding pinsala roon ng Bagyong Tino. Balitang hatid ni Joseph Moro. 150 ang patay, 57 ang nawawala at mahigit 400 ang sugatan sa probinsya ng Cebu nang manalasa ang Bagyong Tino. Kung tutuusin, may 26 billion pesos na halaga ng mga flood control projects sa probinsya. 50 billion pesos pangaraw yan, sabi ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ngayon, pinaiimbestigahan na yan ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr. Bakit ganun yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala doon. We are now getting yung mga bid documents through the help of the CIDG and the NBI kasi meron silang subpoena power. Ibabangga namin yan doon sa actual na implementation ng mga projects. Sabi naman ni Dizon, may kabukod pang report ng DPWH sa Cebu na isisumitin nila sa ICI. Alam naman natin may master plan, hindi ba? Na pinakita yung Pangulo natin nung nag-briefing kami sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yun. Pero imbes na yung mga proyekto na nakalagay sa master plan ang implement, hindi yun ang mga in-implement. We're already looking at the project components of the master plan and what were implemented and what were not implemented. Ang investigasyon sa Cebu na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, bahagi ng mas malawak na investigasyon na ginagawa nito sa lampas 400 na mga suspected ghost flood control projects sa buong bansa. Nagpatawag ng high-level meeting ang ICI sa Camp Crame kasamang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Ombudsman, DOJ, DPWH at iba pang ahensya. Ang goal is to coordinate and validate yung current list. May mga teams na umiikot, pero kailangan bawat team kumpleto ng abogado, engineer, at kumpleto yung access sa DPWH documents. Ayon kay Azurin, bubusisiin nila ang 80 sa mga ito dahil sangkot sa mga proyektong ito ang mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Merong focus. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News.